The device we always blame. Kapag may phone sa classroom, agad nating iniisip is distraction, social media, games, and cheating. Pero paano kung ang device na lagi natin pinapagalitan o sinisisi ay isa pala sa pinakamalakas na learning tool ngayon? Educational has changed. Dati, chalk at blackboard lang. Then, nagkaroon ng projector, computer. Ngayon, nasa bulsa na natin ang learning. Hindi nito pinapalitan ang teacher. Tinutulungan lang nitong palawakin ang learning guide natin. Learning. Google as our instant library. Noon, kailangan pa magbasa ng napakaraming libro para mag-research. Ngayon, isang click lang, may access na tayo sa information. Pero mas importante na natuto tayong pumili ng tamang sources. Learning through watching. May mga lesson na mas madaling maintindihan kapag nakikita natin sa phone. Pwede tayong manood ng tutorial at ulitin ito hanggang sa mag-gets natin ang lesson. The app that help us. Maraming educational apps na tumutulong sa atin sa pag-practice ng subject, mas interactive, mas engaging, at may instant feedback ito sa atin. Staying connected. Mas madali na ang communication. Pwede tayong magtanong agad sa mga classmate natin o kaya naman sa teacher. Sharing ideas become faster and also easier. When phones save education. Noon pandemic, malaking tulong ang phone para tumuloy ng classes. Kahit hindi na face to face tayo nag-aaral. Learning beyond the classroom. Hindi na lang sa classroom ang learning. Kahit saan, pwede tayong magbasa o kaya naman manood ng lesson gamit lang ang ating mga mobile phone. Supporting different learning. Maiba't ibang feature ang phone, tulad ng translation at voice tool. Nakatulong ito sa student na may iba't ibang learning needs. A tool for creativity. Sa phone, pwede tayong gumawa ng project, video, design, presentation. Hindi lang tayo tumatanggap ng information, also, gumagawa rin tayo. Discipline is the key. Totoo, nakakawala ng focus ang phone minsan sa classroom. Pero nasa paggamit lang natin yan. Kung may disiplina tayo, magiging helpful ito sa atin. Learning digital responsibility. So habang gumagamit tayo ng phone, natuto tayong mag-verify ng mga information. At also, umiwas sa mga fake news, lalo na sa mga application like apps, Facebook. Learning at our own speed. Hindi pare-pareho ang pace learning ng bawat estudyante. Sa phone, pwede tayong mag-aral ayon sa ating sariling bilis. Making learning fun. May app na may reward at points, like Duolingo. Nakakadagdag ito ng motivation at also excitement sa pag-aaral. Building important skill. Natuto tayong mag-manage ng time gamit ang mga reminder at also calendar. Mahalaga ito sa school at sa future job natin.
Opening door to opportunities. Sa mga lugar na kulang ang resources, phone ang naging access sa knowledge. Nakakatulong itong bawasan ang mga educational gap. A partner in teaching. Ang phone pwede rin gamitin ng teacher para mas maging interactive ang mga activities, mas interactive ang mga quizzes, mga learning guide. The risk is real. Talagang may mga danger sa phone tulad na lang ng addiction at also distraction. Pero imbis na iban, mas mahalaga ang tamang paggamit ng phone, mobile phone. The choice is ours. Ang phone pwedeng maging dahilan ng ating failure o kaya naman success. It depends kung paano natin ito gamitin sa mga learning guide natin sa ating a powerful learning tool. Sa huli, ang mobile phone ay hindi lang gadget. Isa itong tool na pwedeng magbigay ng knowledge, creativity, at also opportunity. Kung gagamitin natin ito ng tama.